Ng gabi, lunis na lunis, Banat Bay. Oo, mainit na mainit. At dahil sa mainit na mainit, mainit din po ang pakiramdam ni Master Judea at saka ni Coach Oli. May mga sakit sila kasi bago yung kanilang mga motorsiklo, Banat Bay. Oo. Kaya sila ay nagmotor-motor ng mahamog. Wala sila, nakakahiya, no, Madam Mocha? Ay, oo nga. Yan ba yung kagabi, nag-ride kayo? Oo. Pinagtatawanan talaga tayo ni Ma'am Mocha kasi kung hindi nyo na itatanong, si Ma'am Mocha ay isang Philippine looper Yes. at two-time na nag-Europe ito. Shout out sa ating mga Philippine loopers and Philippine loop conquerors. Ayun, sa ating mga riders, hello po sa lahat. Ikaw naman, Boss Ironman, di ba? So, nakatapos ka rin dyan. Tino, pinagtawanan na naman tayo ni Ma'am Mocha. Hindi safe yun. Kalahating araw lang yan eh. Wala. Lapit lang, Luzon lang yun, sabi niya. Pero balita ko, wala na yun, di ba? Gagawin ng off-road yata ngayon. Okay. Pero parang may pinost si Banat. Oo nga eh. Kailan lang eh. GMA yun. Ay, sa kabilang istasyon yun. Nakita ko, pinost nila na tuloy-tuloy pa rin. Ba't kaya? Pero baka ibang organizer na, Ma'am. Ang balita ko, tuloy pa rin yung challenge pero sa na talaga off-road. Yung wala ng mga tao, talagang parang yung mga hill na. sa kabundukan na. Oo. Kaya good news din yun. Nako. Speaking of mga issue sa lipunan, pag-usapan muna natin, unang-una yung tungkol dito sa isang rant ng golfer natin dito sa Olympics. Sige nga, Dada, ikwento mo nga. Ayan, kasi merong isang athlete tayo dyan sa Olympics pa naman to, Banat Bay. Alam mo ba, sobrang hirap makarating dyan. Kasi dati din akong athlete, Dati po tayong nasa Wrestling Association of the Philippines. So nag-compete tayo before. Pangarap namin talaga yan, makarating sa Olympics. Noong panahon namin, talagang ang hirap na. Sarili namin gastos, sarili namin lahat, yung pamasahe, mga uniform namin, ang pinoprovide talaga ng bansa natin, usually bag, jacket lang, yung mga nakikita lang. Pero yung gagamitin mo mismo sa competition, sa'yo yun. Kaya nagsosolicit kami noon. Well, again, nung panahon na yun, Madam, hindi siya, wala naman talagang pera pa yung yung ating sports commission. Pero nung panahon ni PRD, natutukan yan eh. Di ba, Banat Bay? Nila Cayetano. Ginawan pa nga ng stadium, di ba, sa New Clark City. Tsaka nung panahon ni PRRD, talagang tinutukan niya yung mga atleta natin. Kaya, takantaka tayo, bakit biglang, bagong administrasyon, merong ganitong issue na naman. At Olympic to, para makarating itong ating atleta na to sa Olympics, ang daming mga qualifiers na pinagdaanan nito. Kaya nakakapagtaka, nakakahiya naman tayo niyan na itinitape lang natin yung bandila ng Pilipinas. Yes. Hindi man lang nag-provide ng ng pantahi. Scotch tape lang ginamit niya. Tsaka may isang video pa nga na nalaglag pa yan, Madam. Ay, gano'n. Yung kanyang Nakakaya, no? So, naiinis siya. Siyempre, ang daming gastusin sa gobyerno natin eh. Noong nakaraan lang, SONA, 20 million. Di ba? Tapos ito, flood control project, 5,500, 1.4 billion per day. Tapos ito, uniform lang doon sa mga nagre-represent sa bansa natin. Tama yung sinabi mo na yan ang pinangalulook forward ng bawat atleta, di ba? Sabi nga nila, every leap year daw ata yan, something like that. Every 4 years lang so, every 4 years lang. So, ibig sabihin, you have enough time para mag-prepare. Kasi ang dahilan ng ating mga ilang opisyal dyan sa Olympics, keso daw naantala o na-disapprove yung kanyang uniforme, kaya nagka-delay. Although may mga sumagot naman, pwede nyo naman padaanin yan sa embassy para mas mabilis, diplomatic ang dating nung uniforme. O di kaya sana pinasuot nyo, binigay nyo, pinadala nyo sa isang tao para mas maasikaso. Ang nababasa ko nga dyan, it's because of corruption. Alam nyo kung bakit corruption? Hindi ibig sabihin binulsa yung pera nung pambili ng t-shirt o pambili ng logo. Corruption means, simple lang, ang focus ng gobyerno na to ay kung saan kami kikita. Yes. So, na-out of focus na sila dyan sa Olympics dahil hindi naman pagkakakitaan tong Olympics, hayaan na lang natin. Parang gano'n na nangyari. Nakapokus kasi sila doon sa, alam mo na, ano ba mga nakokorap? Ayuda, flood control, kung ano-ano nakokorap So, nandun ang focus ng gobyerno. Dito sa Olympics, parang wala
Wala mang kita dyan, ba't natin pag-uukulan ng pansin yan? Nako. Oh, di ba? So, yun ang ating nakikitang dahilan kung bakit na regret itong, nakalimutan na. Oh. Pero banat ba ano to ha? Marami pa ding, alam mo naman mga Pilipino, nagmamatalino din. Maraming medyo binabash si ate kasi pwede namang ilihim na yan, nakakaya naman yung bansa natin. Hindi, mali yan eh. Hindi naman hindi naman pagrarant yan. Ikaw, sa tingin mo, kunwari ganyan, hindi naman, una-una this is not a private competition. This is a Olympics ho ito. Ibig sabihin, it represent our country. Tapos, pababayaan natin ng ganyan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, ikaw alam mo yun, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, dun sa SEA Games. Oo. Alagang-alaga Oo, sila. alagang-alaga yun. As a matter of fact, English yan ha? As a matter of fact, naandun kami. Naalala mo, nagsalita yung mga dating atleta? Naalala niyo yun? Yung mga dating kilalang nanalo sa Olympics, kasama dyan yung tumatakbo eh. At pinuri nila ang organizing team ng SEA Games. First time daw na bigyan kahalagahan ng mga atleta nung panahon ni Pangulong Duterte. Yes. Diyan pa nga natin nalaman na isang boksingero na pinangakuan ng sobrang dami na hindi na pala niya natanggap yung pera. Yes. By the name of Onyok Velasco. Oo. No? Tapos, sino nagbigay? PRRD. PRRD rin. So, yung, alam mo yun, yung bang pag-neglect ng gobyerno, sabihin dito, yung priority ng gobyerno, wala sa mga atleta. No wonder, kaya hirap na hirap tayo. Ito si Carlos Yulo, naalala nyo? Siya yung sinuportahan din ng gobyerno natin nung sa SEA Games. So, yan, yung training niya, lahat yan. Ito, naalala ko ito yung isang, kasi na-meet natin yung mga organizer noon eh. We were there sa SEA Games eh. Tsaka magandang banat ba ang support ng Manila LGU kay Carlos Yulo kasi homegrown nila ito eh. O sinuportahan to nila Isko Moreno noong nagti-training ito. Pero ayan nga, katulad nung sinasabi natin itong sa golf, kaya nagtatampo yung ibang mga sports dito sa Pilipinas kasi parang hindi pantay-pantay yung tingin. O parang pagdating sa basketball team, sobrang garbo. Pero pagdating dun sa mga ibang mga teams, kulang na kulang talaga pati yung mga training nila. Mga training nila sa ibang bansa hindi state of the art, kumbaga. Hindi siya yung deserve mo. Kasi importante talaga yun, madam. Yung nutrition, yung training, coaches, talagang kailangan kung gusto mo talagang manalo. Correct. Oo, kailangan mo talagang i-provide yun. Pero ito, lumalabas dito, uniform na nga lang Kaya nakakalungkot. Ang presidente natin, hindi ba pumupunta siya sa ibang bansa dahil binibuild up daw niya Pilipinas para makilala Pilipinas. Tapos biglang may mga ganitong mga instances sa international worldwide stage. Malaking patimpalaki ito, Olympics ito, talagang inaabangan ito. Tapos ganyan. So hindi nyo masisisi si ate. Kasi nakaka-frustrate nga naman na ginibigay ko lahat, dugo, pawis, puyat, para sa pag-iinsayo, tapos biglang wala kang matatanggap na suporta. Heartbreaking yan. Ako bilang isang dating atleta, talagang ramdam ko yung yung lungkot ni ate. So imagine mo, stressed ka na nga sa competition, ang gagaling nung kalaban mo, fully prepared, high-tech yung mga gamit nila, tapos ikaw, uniform lang, mantakin mo, bandila, tinitape mo pa, banat ba? Tapos pag nanalo, biglang biglang ang daming didikit. Nagkukumahog ng mga politiko kung ano-anong kanya-kanyang bigay, di ba? Pero pagka wala. Kasi kung hindi nga naman sisikat, wala. Sayang yung pera nila na tumulong. Ayun. Sabi nga nila, entitled. Masyado namang entitled. Itong atleta, entitled talaga siya dapat. Kasi siya dyan atleta. So nire-represent niya Pilipinas. Kailangan lahat provided. As in lahat. Mula mo sa training hanggang sa nutrition. Anong masasabi niyo dito sa commenter natin? Si June De Vera, sabi niya, laro kasi ng mayayaman ng golf. Doon sila nag-concentrate sa laro ng may hirap para sikat. Ay, hindi. Yun Sports nga. Hindi, tsaka madam, hindi po ang sports natin sa Pilipinas, hindi lahat ng sports, meron tayong representative. Meron po yan mga qualifying rounds para mag-qualify ka to Olympics. Kaya nga dapat, ilan lang yung atleta natin na ipinadala dyan. Ilan lang talaga yung nakakapasa. Actually, dumadami na tayo dahil nga sa ginawa ni PRD, lahat naging parang na-inspire. Dati, ang pinapadala lang natin, boxing lang, mga weightlifting lang. Pero ngayon,
ano na, iba-ibang sport na yung ano natin, na ipapadala natin. So, Kaya regardless, lalong mas dapat sinusuportahan, oo, di ba? madam, kasi gumaganda na yung ano natin, yung programa natin eh. At saka hindi basta-bastang makapasok ka ng Olympics. Ibig sabihin, madugo yung pinagdaanan mo. Yes. Kaya the least thing that our government can do is suportahan yung mga atleta natin, lalo na sa representation ng ating bansa, Philippine flag at yung kanilang mga uniforme, no? Kumbaga sa ibang istorya yung audition ba. Maraming mga qualifiers, madaming mga pre-Olympic qualifiers yan. At least siguro taon-taon meron yan, 'di ba? Meron nga sa basketball yung FIBA, 'di ba? Kapag ka nanalo ka doon, automatic meron ka ng slot sa Olympics. Kasi hindi lahat ng basketball team sa buong mundo can qualify and compete. So hindi ganun sa kadami Olympics. ang ating atleta. Konti lang ba? Pambihira, konti na nga lang, hindi nyo pa sinuportahan. Yun. Napaka, ano naman. Pero considering, syempre, congratulate pa din natin yung Team Philippines kasi ito yung pinakamataas na na-achieve natin. Nakatatlong gold. Dalawang gold at isang bronze. Si Nesty naman. Dati pa isa-isang gold lang yung ating nakukuha. Ngayon 2 gold na. So unti-unti talaga nakikita natin na papunta na tayo doon. Kaya lang sana consistent, wag maputol. May boxing, di ba? Meron, pero natalo yung yung lalaki natin si Yumir Marshall, nagkaroon siya ng injury sa kanyang tagiliran. So kung makikita mo, we are at number 37 dati. Dulong-dulo tayo. Imagine 2 bronze na yan. So, 4 dalawa na ang pala. medalya na iuwi wow. natin. Okay. Malaking bagay yan. Kaya So, congratulations pa din. congrats. Hindi perfect, pero sana yung susunod, pero si Senator Bongo, di ba, ang commissioner ng Banat Bay ng sports? Oo. Sana, no? Sana, maano niya to? Ma-address niya to. Tsaka sana makausap din natin siya tungkol dyan, para maipaliwanag din niya. Kasi syempre, baka may involvement siya dyan. Pero ang alam ko, yung kapatid ni DOJ Secretary Boying Rimulya yung dito. Yung Talaga? Yes. Yung sa Cavite. Island Cove? Oo. Ay, okay. Hindi na kanila daw. Yung Hindi kanila. Okay. Akala ko kasi. Sorry naman. Kasi, hindi, baka kasi mamaya may games na slot machine, ganun. Pero bakit ba, speaking of entitlement, Madam Mocha, yung dito, di ba, may nangyari dyan sa Makati, sa isang coffee, sa isang coffee. Oo nga, pag-usapan nga natin yun, sa isang coffee shop. Sige, Madam. Kasi napanood ko lang yung video, yun nga, may 2 customer yun, di ba? Parang ayan, may inom si Banat Bay, 2 customer na tila hinaharas daw yung manager ng coffee shop, isang kilalang coffee shop na ito. So ano ba talaga ang buong storya? May video ba tayo nito? Hindi, palagay ko wala. Pero pag-usapan lang natin, kasi si Banat Bay coffee drinker yun. Oo, dapat ikaw ang magkomento rito. Hindi, alam mo, competition din to ng Olympics eh. Palakasan ng sigaw. Nagsisigawan sila eh. Di ba? Hindi, ikwento mo muna kung anong nangyari Sige doon nga, sa... Boss Kasi Daga. baka iba hindi alam kung anong nangyari. Nasa Parang politika meron lang. yatang Sa Makati ito Sa Makati, Madam. Meron na customer, may pumasok na tagalabas, tapos nagkaroon ng hindi magandang usapan, tapos... Parang natatakot yung 2 customer doon sa pumasok sa loob. Nagkahamunan, nagkabantaan, tapos yung 2 customer pumasok sa doon sa bar. Sa loob nung Yun ang nakita natin. Yun lang ang nakita natin. Pinapalabas sila doon. Siguro ang interpretasyon nila is lumabas sila ng store. Pero feeling ko ang sinasabi nung nung manager, lumabas kayo ng counter kasi counter na. Ayun, sa counter Ayan, pala. counter yan. Natataka nga ako, kahit ako hindi ako papasok dyan sa loob ng Bawal, counter. ayun yun yung customer. Bawal pumasok ng counter. Ba't ganun? First time bang pumunta dyan sila sa First time ba nagpunta? Baka akala nila hindi counter yan. Oo, ayan wala dapat pumapasok Si Banat Bay, kasi ma'am, sensitive yan dyan pagdating ng Ayaw na ayaw ni Banat Bay nung nasa harap niya, doon pa lang nag-iisip ng kaping nila, orderin nila. Kaya importante kay Banat Bay itong issue na ito eh. Hindi, alam mo ako, ito Una, medyo pareho sila eh. Pareho sila may sabit, pero mas matimbang sa akin yung sabit ng feeling entitled na customer. Kasi una-una, tama naman na hindi trabaho nung yung manager. Oo, manager ko, anumang coffee shop yan, na protektahan ka. Kaya nga sabi niya, tumawag na ako ng barangay. Ang mali lang doon sa manager. Sumigaw. Oo, sumigaw. Okay, sana medyo nagtimpi ka ng konti. Para kang PNP Oo. Maximum tolerance dapat, Banat Bay. Kailangan medyo siguro medyo nag-away sila nung jowa niya sa umaga kaya nagkaganyan-ganyan, nagsisisigaw yung
yung manager. Kasi parang tinaasan niya na rin ng boses. Ay, sobrang taas. Oo, parang ano, do you want us to do their job? Parang something. Oo, don't make us do your job, something Oo, like that. parang gano'n. Oo. Kakatakot, ano? Parang, Irritating kasi yung isa eh. Yung nagsasalita. Ano bang sinasabi protect niya? us! Protect us! Entitled. O, gumaganon Yun ang eh. entitled. Oo, jowa ang dating eh. Protect! Bakit naman type niya yung manager? ba't hindi yung Ewan security ko. guard kinausap niya? Ayun lang. Baka yung security guard, yung isa naman ang pinipigilan. No? Lolo. Hindi natin talaga nakita yung buong picture nito. Pero considering na napatakbo itong mga to dyan sa loob ng counter. Mali naman Oo, yan. medyo. Hindi, kasi alam mo yung, eto sa akin yung napanood ko yan, yung approach nung customer, asan yung manager? Parang kasalanan ng management na may manggulo dun sa loob. Asan yung manager? Parang, alam mo, minsan ugali natin yung mga Pilipino eh. Pag may, merong reklamo sa mga restaurant, asan yung manager? Tawagin yung manager. Ganun kaagad eh. Easy lang. Di ba? Medyo, wag naman tayong, yung manager, hindi naman po utusan yan. Hindi, tsaka binibideo niya rin kasi. Hindi ko rin maintindihan anong purpose netong, bakit binibideo niya yung manager. Oo, na hindi naman siya yung kaaway. Yes, Di ba? Ang hindi kalaban dito yung nangaharas kuno sa kanila. Pero at least, effective yung kape nung o anumang restaurant yan. Kasi ano... Kinabahan yung yung nagbibideo. Manager. Mga ganun eh. Tapos protect me. O medyo nasobra ng kape. At tingin ko. Kaya may isang customer dyan nag-react eh, di ba? Anong sabi nung Sabi isang ng customer na yun na parang masyado parang yung kanilang hinihiling dun sa manager wala na dun sa line ng kanyang trabaho. So kung gusto mo na protektahan ka ng manager, hindi niya kayang gawin yun. sabi nga ng ibang mga netizens, yung energy na nilalabas nitong mga customer against doon sa manager, dapat yun daw yung ginamit nilang self-defense doon sa nangaharas sa kanila. Ayun lang, hindi natin lang alam talaga kung sino tong nangaharas sa kanila kasi putol yung putol yung video eh. Parang so hindi lang parang namamalimos na pumasok. Ganun. Parang ganun yung pinalalabas nung iba. Dapat parang sinasabi nung itong customer, hindi nyo pinapayagan yung namamalimos sa loob. Ewan ko kung anong reason nila, ba't sila nag-away nung namamalimos. Minata niya ba? Hindi natin alam kasi hindi nga kumpleto yung video. Pero pairalin sana natin yung yung wag naman tayo mag-feeling entitled. Yan ang hilig natin mga Pilipino. Hindi porket waiter o manager, feeling entitled na tayo kaagad. Pwede naman pakiusapan na maayos. Yung manager naman, wag mong inumin yung sarili mong produkto. High blood. hindi, siguro na. Oo, Siyempre, sobra. Barat Boy, grabe ang grabe ang Espresso stress. siguro ininom nun. Tsaka ma'am, ang stress level ng tao ngayon, sobra-sobra na. Sa mahal na presyo ng bilihin, traffic, Yun. init. So talagang Kasalanan ng naghahalo-halo gobyerno to, no? Yung nangyari dito sa coffee shop na to, kasalanan ng gobyerno to. Siguro meron siyang ambag, kumbaga. Kasi nga naman, syempre ikaw, Barat Boy, lalabas ka ng ang init, ang mahal ng kuryente. Tapos 'di ba, alam mo, liit ng sweldo mo, babiyahe ka pa, ang traffic. So talagang yan. Dapat siguro magkaroon ng Hindi, Senate at saka hearing ito, dito. Feeling ko, kasi alam mo, ito, sabihin na natin yung pangalan. Di ba Starbucks to? Isa yan sa mga polite na mga, yes. I mean, all, walang biro yan. Wala pa Kahit ako, Napaparinig ka ata. Idamay mo na rin ako dyan. kahit ako, nagreklamo ako sa Starbucks one time kasi ilang beses na umu-order ako ng brewed coffee, hindi, laging hindi binibigay, nakakalimutan. Tapos pumunta ako dyan, hinanap ko yung manager. Pero hindi pa sigaw sabi ko, asan yung manager nyo? Araw-araw po ko umu-order sa inyo dito, sabi ko. Tapos sabi niya, humingi na. As in, very sila. Ay, pasensya na po, nakalimutan lang po namin, ganito. Tapos nagbigay pa nga na sabi niya, sir, bigyan ko na lang po kayo ng gift check para sa another drink. Sabi ko, no. Ang akin lang, pwede ba pakitama na lang yung order ko palagi? Mabait yan. So, ibig sabihin, kung sumigaw yan, kasi yan ang training ng Starbucks eh. Sorry pero totoo yan. Matindi Among all na. other, di ba? Ibig sabihin, under pressure na talaga. Oo, medyo napuno siguro si Kuya dito. Oo, Alder-dire. sumugod na nga sa counter Tapos, baka mapapressure. Ikaw, boss Dada, kung ikaw naging manager tapos ganyan ng approach sa'yo, ano kayang gagawin mo? Ay, hindi ko din hindi ko alam kung paano ko i-address yan. Pero ako siguro, ganito ako kalaki, Hindi na nga pala. poprotektahan ko sila. Oo, kung yun ang gusto nila, protection lang pala eh. Pero, kidding aside, kung ako siguro manager nito,
at pumasok na sa counter, papalabasin ko din. No? O, kasi bawal talaga dun eh. Oo, Saka yung sanitary standard. Tama. Siyempre, bawal na hindi ka naka-hairnet dyan, hindi ka naka-proper ano. So, compromised yung ano. Eh kung ako nga yung customer, maiinis ako dun sa customer na pumasok dun sa ano. Huy, anong ginagawa mo dyan? Di ba? Kaya nga, ano dyan, malinis dapat dyan. Hindi pwedeng basta-basta Yung tanong, pinapasok. nag-order ba sila? Yun lang. Hindi, malamang. Baka mag-order pa lang. Pero banat ba, di ba, pagka nasa isa kang, yan, katulad yan, nasa restaurant ka, something happened inside. Di ba, responsibilidad yan dapat ng, ano, ng yung store. Hindi ko alam ba't may init ang ulo ng tao ngayon, di ba? Kahit dito sa chat box, yung mga ano, kanya-kanyang away. Nag-aaway-away sila sa issue hindi naman natin topic. Walang Hindi kasi iya. malala na talaga ang traffic eh. Malala na, matindi na talaga, mataas na ang stress level. Oo. Kasalanan ng Tapos gobyerno to. may mga lugar pang brownout, may mga lugar pang walang tubig. Ay, Oo nako. nga. Malamang talagang marami pinagdadaanan. Tapos, siyempre, mga kakagaling lang sa baha. Baka yung mga nabaha pa yung mga gamit niyan. So, siyempre, buong buhay mong pinag-iipunan yung mga gamit, nasira lang. So, ayan. Dahil Relax dyan, lang. tingnan natin Easy itong lang. ano na to. Easy lang kayo, ha? Pag-usapan naman natin politika, yung iba mga atat. Kasi kaya namin pinag-uusapan yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang Banateros hindi lang naman po pang-politika. Lahat ng usapin patungkol sa ating society, tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan natin. So yung mga trending na issue ay pag-uusapan natin. At ngayon, pupunta naman tayo sa mainit na issue sa politika. Nako. Yan. Dahil nga sa mga pahayag na ang nang pagpuna ni VP Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr., agad namang kinontrata at binanatan ng mga kongresista ang Vice Presidente kung saan umuugong umano'y proseso ng impeachment ng Kongreso kay VP Sara. Si Angel Pastor, magbabalita. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan. Pero giit ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado. Dahil lalong-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura? No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga, nung siya pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan.
Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Grabe. Impeachment. Wow. Yeah. Grabe naman yung impeachment na yan. Ano ba kasalanan ni Madam Inday Sara, Banat Bay? 125 million na kailangan niyang gastusin within the period of 2022 yan, 2023. Binigay yan sa kanya, kalahati na ng December. So, kung halimbawa man na naubos niya yung pera na yun, sigurado ako napunta yun, ma'am, sa maayos. Ay nako, alam mo, Boss Dada, na napuntahan natin yung opisina ni Vice President, ni OVP, dyan sa may Mandaluyong. So, doon kasi sa office niya na yon ay may may mahabang pila, ang daming tao pumipila para makahingi ng tulong medikal at saka tulong sa gamot. Burial. May website nga eh. Kumbaga kung pag-uusapan natin yung 121 million ba? Kulang na kulang pa yan sa medical assistance pa lang na biniibigay nila sa mga nangangailangan. Kung sana nga makita ng mga kababayan natin yung offices ni OVP na ang So daming nakita mo pumipila. personal? Oo, nakita ko. Pero hindi lang si Ma'am Mocha nakakita niyan. Kasi yung opisina ko, Ma'am Mocha, dyan mismo sa Diba? OVP, dyan sa may Cybergate. Yes. So dyan mismo yung opisina natin. Kinukwento ko nga yan lagi na every time na papasok ako dati sa umaga, ang haba na ng pila dyan. Sabi ko, hindi bababa sa 100. Ay, totoo. Yung natutulungan nila every day. Pila to At pag nagpunta ka dyan, hindi yan yung parang PCSO na masasaran ka. O babalik ka na lang bukas. Very Hindi, organized. papupuntahin ka talaga dyan, naka-schedule ka talaga. Naka-schedule ka, May yes. makukuha ka talaga. Meron. Ang dami nun. At Araw-araw. kulang pa yung 125 million na yan. O, dapat nga mas nilakihan pa eh. Tsaka ma'am, isang site lang yan. Alam nyo naman na ang ginawa ni Inday Sara, inilapit niya yung Satellite offices Yes, niya. yung OVP sa buong Pilipinas. Naglagay siya ng mga satellite offices. Oo, taga-Dagupan ako. Meron din siyang satellite office sa imagine. Dagupan City, Pangasinan. Kaya hopefully, ayan, Ma'am VP, may pakita natin sa ating mga kababayan yung ginagawa niyong pagtulong sa mga Pilipino at para supalpalin yung mga nagsasabing, alam niyo yun? Alam mo kasi ito si... Tahimik kasi si Ma'am Oo, VP. hindi ho kasi ito yung katulad ni Romualdez Hindi at saka siya yung epal. asawa niyang Tingog na mas Epal. malaki pa yung tarpaulin kaysa dun sa... Yung tinutulong. Oo, dun sa tinutulong. Mas marami pa yung pangalan nila dun sa bigas kaysa dun sa bigas na pinamimigay. Hindi ganun kasi si VP Sara Oo, Duterte. tahimik. Oo, tahimik. Hindi siya nag-hire ng mga vlogger. Ayaw nga niya actually. Ayaw niya na i-publicize. Ayaw niya dahil for her, it's part of her job. Yeah, pero alam mo ma'am, ako bilang isang banateros, papayag ako kung kakausapin lang ako na i-cover ko yung mga yung mga natutulungan ng kanyang opisina. Oo, kahit walang bayad, basta banateros yan, go yan. Wala sa ugali ng mga Duterte yan. Di ba? Yung magpasikat, no? Oo, Parang i-flaunt yung kanilang... Lagi nga makikita mo yan Office of the Mayor, o kaya, hindi pala, from Davao. O yan. From the people of Davao. Yan. Yan, di ba? Wala yung hindi Wala. katulad nitong kay Romualdez at saka kay Mukha nila. Oo, grabe. Ang kakapal ng mukha. Parang kay Trillanes. Di ba may Trillanes rice din? Ay, Pambihirang buhay ito. Banat Bay, meron pang isang magaling na politiko na katulad ni Inday Sara, inilapit sa tao yung serbisyo. Kilala Si mo, Senator sino yan? Bongo, Ayan na. isa pa yan. Tahimik din yan. Ito si Mokhang witness dyan. Ang daming nailapit nito noon at saka hanggang ngayon. Walang paltos na si Senator Bongo ay talagang tumutulong kapareho ni VP Inday. Walang tinatanggi ng Actually, hindi mo medical na mabibilang, assistance. Hindi na. Ang daming naitulong yan. At hindi niya isasabi, niya yan, i-post niya yan. Walang ganun. Wala. Pambihira. Kaya nga, sa akin, among ko dito sa mga congressman, huwag kayong puro salita, gawin nyo itong impeachment na ito. Ituloy nyo, Para Oo nga. mapaya kayo. Hindi, kasi sa akin, kaya ko sinasabing matuloy,
para makita ninyo ang bagsik ng taong bayan. Kawawa naman yung mga nangihingi na pambili ng gamot nito at saka medical assistance. Ito nga, sabi nga ni Nana, sabi niya, isa ako sa nakatanggap ng medical assistance from the Office of the Vice President. So, eto, may comment si Pobre. Madam Mocha, ang problema baka i-zero nila budget ng VP ng mga admin at Kongreso at Senado. Well, mukhang by the looks of it, baka pwede talaga nilang gawin yan para hindi maging produktibo si Inday. Eh siya pa din, madam, ang pinakamataas ang trust rating ngayon eh. Totoo. At number 1 preferred presidential candidate. Di ba? Oh, sigurado yan dahil alam mo naman, ang daming tuta ni Tambi ngayon. Nalong na yung number 1 dyan ngayon, humihirit. Kilala niyo kung sino? Dati ko pa naman kaibigan yun. Nako po. May kapatid ba yan sa Senado? Hindi. Ay, hindi, iba. Itong Ano yan? si yung congressman ng Maynila. Ay, oo, yung dating Ikaw, congressman ha, umayos-ayos ka. Tanda mo, nandiyan ka lang dahil kay Isko. Huwag mong kakalimutan yan. Dati ka lang kinuha ni Isko bilang councilor. Tinulungan ka ni Isko para maging congressman. As in, Nako, ayoko na lang magsalita pero may alam ako sa'yo. Kumbaga may nag-giveaway para sa'yo. May nag-giveaway para sa'yo at si Isko ang dahilan. Ngayon, grabe yung banat mo kay Isko, keso traidor. Ay, nako. Kay Inday Sara. Kay Inday Sara. Grabe yung sip-sip mo ha, halatang halata. Hindi, halatang halata na ginagawa mo yan para sa mayor mo na si Hani Lacuna. Alam mo, mabait si Hani Lacuna, pero masasabi nating medyo nagkulang sa Maynila. Huwag mo nang ipagtanggol. Ikaw naman na una-una, eto, bibigyan kita ng halimbawa Sinasabi mo na kapamilya, dapat ang turing ni Isko sa inyo at tinraidor kayo ni Isko na bigla kayong hihiwalay si Isko sa inyo. Speaking of pamilya, huwag mong kakalimutan, isa ka sa mga nag-push ng divorce law. Nako, hipokrito pala yan. Oo, bakit kanyo? Ibig sabihin, ikaw ang medyo sa pamilya, pagdating sa pamilya. Tapos sasabihan mo si Isko na Sa pamilya kayo. Oo, pamilya-pamilya. Yun nga, sariling pamilya, gusto mong Sirain. ma-divorce Di ba? Tapos eto ngayon, sasabihan mo si Isko na pamilya. Una-una, ang kinonsider man ni Isko kung babalik man siya, yung sigaw ng taong bayan, nakulangan. Binigyan kayo ng tsansa, 3 taon. Si Isko, 3 taon lang din. Napaganda naman niya. Napaayos naman niya. Kayo, napabayaan ninyo. Di ba? Tapos ngayon, ito kasi yan konektado yan. Bakit pumasok si Isko? Kasi napapabalitan tatakbo si Isko sa mayor. Ito si Hani Lacuna, sumipsip ngayon dito kay Tamba. Sumama sila ngayon. Lumipat na nga siya ng partido, di ba? Lumipat siya ng partido, pumunta siya dito kay Tamba. Ngayon, ito si Dennis, itong congressman, na ito, ngayon sumisip-sip dito kay Tamba. Baka siguro kasi sa survey, 70% si Isko. Mga 17% lang ito si Lacuna. So humingi siya ng saklolo dito kay Tamba. So siguro kaya sinisip-sipan itong congressman na ito kay Tamba para tulungan itong ako hindi. Yari sila. Out sila diyan sa Maynila. Kaya todo-todo sip-sip nito doon sa mama na si Tamba. Katulad kasi ni PRRD, Banat Bay, gusto ng tao si Isko dyan sa Maynila. Kabaliktaran nitong mga taga-Caloocan. Oo. Ayaw na ayaw nila dyan sa tumatakbo sa Caloocan na si dating Senador Trillanes. Tatakbo siya doon? Oo, tatakbo Akala ko siya ng party mayor. list siya. Mayor, ma'am. Actually, umiikot-ikot na nga siya ngayon. Ang dami ng mga videos na kumakalat na parang nangangampanya na Umiikot-ikot siya? Umiikot-ikot Uy, ingat kayo, Caloocan. Yung huling inikutan yan. Nagka-rabies. Hindi. Ay, Yari. uso ang rabies ngayon. Then- Pati ba yun? Didemanda pa niya ako. Oo. Ano ba? Rabies Nagalit na. siya dun sa Hindi, di ba, naalala niyo yung uling binalik-balikan niya? Anyari? Nangyari. Ano sabi ni Enrile? Si Enrile nagsabi, hindi ako yung binalik-balikan mo. Yung island na binalik-balikan mo. Di ba, nawala sa atin. Tama, mali. Sabi ni Enrile yun, nasa Senado yun, kaya nga nag-walk out ka Umiyak ang pa-walk out, di ba? Hindi iyak na literal, di ba, ibig sabihin lang nun, kayo mga Caloocan, ingat kayo dyan. Baka mamaya, pag ikot-ikot niya dyan, Mawala na sa inyo. baka mapunta na kung saan Diyan yan. dyan ako nagtataka kay Senator Trillanes kasi nagfa-file siya ng plunder case against doon sa issue na na-raise naman na niya dati. Frigate. Yung Kay frigate na Senator yan, Bongo. tsaka yung isa pang kanyang final,
Yung drugs naman, sila nila file doon yun eh. Takang-taka ako, bakit tahimik siya dito sa PhilHealth issue, tahimik siya sa flood control project issue, samantalang ito yung talagang malalaki, madam. Kasi itong free gate na to, 50 million lang yata yung pinag-uusapan dito eh. Well, maliit o malaki, corruption is corruption. Pero, napag-usapan na to sa Senate. Cleared na si Senator Bongo dyan. Yes. Oo. Tapos ipapa-impeach natin si Inday Sara na 125 million. Talagang dito mo makikita na politika lang talaga It's all to. politics. Alam mo, nakakalungkot. Nakakasuka. Nakakasuka talagang politika kasi nung kay Pangulong Duterte pa tayo, kitang-kita natin kung paano nila halikan, ika nga. Yung, alam nyo na, likod. Kiss us. Kiss us sila eh. Talagang tahawi, iba-bypass pa ng mga politikong ito, ang PSG, para lang makalapit kay PRRD, para lang makapagpa-picture. Tapos ngayon wala na siya, ganito ang ginagawa sa kanya. Yeah. So, correction lang po ang pangalan po is Congressman Joel Chua. Okay? Chua. Siya ang naghain di umano ng divorce bill sa Kamara. So, wala kang karapatan na magsabi ng kapamilya mo sila, Yorme, kung ikaw nga, divorce bill ang gusto mo mangyari. Si Congressman Joel Chua. So, kaya todo-todo ang banat niya ngayon kay VP Sara Duterte. Kasi baka sinasabi ng iba, bakit na pinapasok si Yorme? Kasi may relasyon yan. May pinanggalingan yan. Yung kanyang banat kay VP Sara Duterte, may pinaguhugutan. Sumisip-sip doon sa pinuno ng Kamara na si Speaker. Kaya ho siya, ganyan bumanat kay VP Sara Duterte. May Siya ang bumanat yan. Sabi kasi ni VP Sara Duterte, pinuna niya yung flood control project. Alam mo hirit niya? Ano? Ikaw nga, wala ka, nasa bakasyon ka. Siya pala yun. Oo! Walang di hiya. ba alam naman ng lahat na bago pa bumagyo ay pinayagan na ng Office of the President. Isa lang yun. At saka kahit nasabihin na nating umalis. Abay, hindi naman trabaho ni VP Sara Duterte yan. Hindi Trabaho naman ng siya presidente yan. Sir, congressman pa man din kayo, hindi nyo alam ang batas. Lumayas na kayo dyan. Tama. Palitan ko na lang kayo. Hindi, kasi pambira, alam nyo naman, ang trabaho ng Vice President ay hindi umepal, hindi pumapel, hindi katulad ni Leni Robredo, hindi ganun ang trabaho niya. Spare nga lang di ba spare? Oo. Spare time. Pag inutil na yung presidente, sinasabi mo bang inutil yung presidente mo? Ay, mukhang ganun nga ang ibig sabihin. Bakit ba lagi nilang pinupuna si VP? Alam mo bakit? Kasi habang lalo nilang pinupuna, binabash, lalo siyang gumaganda. Ay, oo. Pansin nyo. Madam, totoo yan. Si VP Sara talaga naman, tsaka lately, ang daming mga issues na talagang in-address ni VP Sara. Tsaka makikita mo, si VP Sara, hindi siya nakafocus sa tao. Nakafocus siya dun sa issue. Oo, at kung saan napupunta ang pera ng bayan. Kita mo naman, ang ganda-ganda ni Madam. Wala, parang hindi siya affected o smile lang siya. Kaya yung mga congressman na yan ay nag-iingay dahil ng eleksyon na Di ba? Kaya kayo mga taga Maynila. At taga Maynila ako. O ikaw. Oo nga ako. Tsaka mother ko, nanonood, Dr. Esther Uson. Kaya Kayo iba. mga taga Maynila, kiss nyo na yan si Congressman Joel Chua. Hindi kasi pag ganun-ganon Di ba? Alam mo yung mga pag ganun-ganon. Walang prinsipyo. Parang si Tolentino. Tama. Paano yan? Palipat-lipat, butterfly. Nakita nyo ba yung interview ni PRRD? Yung tinanong siya, ano na? Ano masasabi mo kay Tolentino? Alam mo sagot? Ano sagot? Ang lupit. Pero mamaya na. Hindi. Sabi ngayon na. Alam mo sagot ni Pangulong Duterte. Nagpaalam sa akin yan. Iniwan niya kami. Yun ang term ni Iniwan, PRRD. Oo. So, alam naman, kumampi pa kami sa kanya. Tulungan pa namin siya. So, si PRRD na nagsabi. Mismo niyan. Papakinggan din nyo yung interview ni PRRD kay dating spokesperson na si Roque at si Attorney Trixie. Yung kanilang podcast. Marami kayong mga dyan, kaya mag-follow din kayo sa sa YouTube channel na CM Baste. Kasi kay YouTube channel yun ni Mayor Baste Duterte. At madalas po silang nagpa-podcast siya. May podcast siya, tapos may podcast din si PRRD. Diyan pareha sa channel na yan. Kaya magfa-follow din kayo dyan. Mainit yan. Pero kung sakaling magkaroon ng impeachment, Banat Bay, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ito na kaya yung simula ng talagang sa tingin mo mag-aaklas ba taong bayan dito? Oo. Matindi ang alam mo,
iba ang naitanim ng mga Duterte sa ating mga sundalo at saka pulisan. Tahimik lang yung iba kasi siyempre sip-sip yung nasa ibabaw na nangangalang Romel, di ba? Pero sip-sip lang po yun, kaya hindi makapagsalita yung iba. Pero sigurado ako, ang dami kong kaibigan pulis, sinasabi nila, iba ang nagawa ng Duterte sa kapulisan. Okay ba? Di ba nga nagsalita ng ibang mga retired generals patungkol sa korupsyon na nangyayari ngayon? Sa pa yun. Kaya, Mabigat yun. Kasi kumbaga, active madam yun. Active at saka mga... retired and active, correct. Oo. So kung dati, merong, di ba, silent majority na tinatawag, ngayon, meron din. Lumalakas na, oo. Nagsasalita na unti-unti. Tsaka nakikita nga ninyo, nagsasalita na rin si Inday Sara. And every time na nagsasalita si Inday Sara, merong mga nalalaglag sa upuan, Banat Bay. Oo nga Ang lulupit ng mga binibitawan ni Inday Sara na mga... Buti nagpa-interview to, sobrang ilap nitong mga Duterte. No? Alam mo, hindi sila mga epal, Banat Bay. Ano? Kahit ang dami ng issues ng bayan, involved sila, makikita mo, hindi sila nagpapa-interview kung kani-kanino. Anong pinakagusto mo dyan sa interview ni BP Sara? Ako? Oo. Yung in-address niya yung kanilang relasyon ni President Bongbong Marcos. Ang O sabi. na hindi na sila nag-uusap, wala na silang communication. So, yun na. As is where is. Mukhang talagang mukhang talagang hindi na sila... Friendship over na. Yes, FO na. Ako dalawa Una yung si Ontiveros, Ay, favorite ko din yan. It's ang the lalaking Trillanes. female version of Trillanes. Yun Grabe din yung yun. favorite. Alam mo, ikumpara mo na ako sa iba. Aso. Oo, wag mo na ako ikumpara kay Trillanes. Para mo na ako sa aso. Yun ang pinakasagad sa yun. Yun ang pinakamababang pagkukumpara na gawin sa'yo. Yung sabihin female version ka ni Trillanes. Naku, sagad yun. Yun ang talagang sagad. O, pangalawa, yung sinabi niyang champagne. Ayan, Champagne, ang Run mga by politiko. money and Oo. champagne. Cocaine. May cocaine pa May sila. cocaine. Ako, grabe yun. Malupit So, yun. diretsahan na. So, matindi ang usapin na binitawan niya. Kaya nga ngayon, dahil dyan sa binitawang niyang yan talaga ang dahilan kung bakit gusto siyang ipa-impeach. Yun lang yun? Oo. Yun lang man talaga yan Yan ang kasi sila, alam mo yun, natitrigger sila na ano ba to? Dati kasi hindi nagsasalita si BP Sara Duterte. Ngayon, sunod-sunod. Araw-araw halos nagsasalita si ma'am na talagang grabe yung binibitawan niya. Di ba? Kaya sabi pa nga niya yung mga naririnig nyo ngayon na mga nagsasalita at saka yung mga nagsa-social media, tsaka yung mga privately nagre-reklamo, sila na yun. Kaya sila nag-comment, nag-statement kasi sapul na sapul sila. At ginagawa nila yan. Kaya, ewan ko Ikaw, mamo, anong favorite mo dyan sa sinabi ni Yan BP? nga yun, yung champagne, ang bansang ito should not be led by people who are favorite champagne, cocaine. Isa pong sinabi. Money, power. So, nung binanggit na yun, yun na. FO na talaga. Pati nga si Escudero ganun O, isa pa yan. Kasi nabanggit niya. Although sa tingin ko, Ano bang sinabi? hindi naman Champagne. hindi naman atake kay Escudero yun Hindi naman ganun kaya lang nabanggit kasi diyan, hindi dapat pinaghahawak ng champagne yung hindi naman sinabi senador, yung ating opisyal ng gobyerno. May pitik, pero hindi Pero naman... alam niyo bang bumanat din si Cheese dyan? Oo nga, kaya nga nag-react siya. Mali Nasaktan siguro siya na, bakit ako... Meron pang meron pang isang nireaksyonan Banat Bay si Cheese kasi nung nagsalita si Inday Sara tungkol sa flood control project, sumagot si Cheese na remember na 6 Your years. father had 6 years to Yes. fix the problem. Mali naman yung argumento nitong si Cheese na inis ako. Ang tanong dito ni VP Inday, saan napunta yung pera ng bayan na Bakit sinasabi niyong may flood control, wala palang master plan at nagkabaha-baha. Ang tanong, saan napunta yung pera? Hindi ba? Bakit hindi yun ang sagutin nila kung Yun, ano-ano yung oo. dinadrag nila? In the first place, 16 years na senador si Cheese Escudero. At saka nga, di ba? Ngayon lang. At saka matindi dyan yung 2023 budget, 1 billion per day. Ganyan ang ginagastos ng gobyerno. 2023 po ito pinag-usapan natin. So mas malaki ngayon, Oo. 2024. So ganun kalupit po yung... Sandali, kanino ba galing yan?
Sis, di ba kay Senator Villanueva? Kasamahan mo. Yung nag-hearing kayo. Kanino nyo nalaman na walang master plan? Di ba sa inyo rin? Hearing nyo yan eh. Hindi naman hearing ni BP Sara Duterte yan eh. Bakit pumapalag ka? Tsaka tinatanong ni Inday Sara. Kung nasaan. Kasi nung panahon naman ni PRD, may mga bahang ganito, pero na-manage naman ng maayos. Hindi ganyan kalala. Walang ganito. Feeling ko napagalitan to. Ng jowa. Ay talaga. Sabi, "Shh, Baka yung jowa ang napagalitan. pinitik ka tingnan mo, sabi sa'yo, pinagkahawak ka. Gumano siguro. Kaya tuloy, hindi pwede, pagtatanggol ko to. Yun. Kaya tuloy, hindi, wag ka hindi naman ikaw inano ni BP Sara doon. Mali naman pa ang argumento mo. Titirahin mo pa si Pangulong Duterte. Nung panahon ni PRD, sakay-sakay pa kayo sa private plane niya. I mean, sa presidential plane, di ba? Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka. Ay, nako. Politika nga naman. Well, sabi nga nila, at least alam na ng mga Duterte ngayon kung sino yung mga totoong kanila. Pag naging presidente si Inday Sara at lumapit itong mga doble kara na ito, alam na ni Inday Sara kung anong gagawin sa kanila. By the way, narinig ko from from yung mga Reliable kaibigan source. natin sa Davao na si Inday daw ay nagtatanim ng sama ng loob. Hindi daw siya nakakalimot. Kaya, naku po. At hindi rin siya nakakalimot ng magandang Pag may mga nagawa ka sa nagawa kanyang for maganda. her. So, itong mga doble kara na ito, ay nako. Mag-ingat kayo. Antay lang kayo. Speaking of Basti Duterte, naku, planong idemanda ni Torre si Mayor Basti Duterte at merong reaksyon si Mayor Basti Duterte. Basahin ko lang banat ba yung reaksyon ni Basti. Sabi kasi in Visayan to, pero Translated. itinranslate to ng Tagalog ni Sir Carlo. Ang galing talaga ni Sir Carlo. Ayan, bakit siya galit? Iiyak naman pala siya. Ganito kasi yan, siya ang pumasok sa lugar natin, tapos nag-point finger at gumawa ng kwento. Kung tutuusin, gumagawa ka ng kwento dahil wala ka namang basihan. Kung napatunayan mo lang sana na may basihan ka, ngunit nasaan ng not worth responding na sinasabi mo sa simula? Bakit dumadada ka pa rin dyan? Wala ka naman talagang napatunayan. Walang kwenta lahat ng sinasabi mo at puro PR ka lang. Tapos, sasabihin mong professional police ka, nagpapagamit ka sa administrasyon para isabotahe ang Davao. Yan ang katotohanan dyan. Naku po, mabigat. Yan, banat pa. Ito si Torre naman kasi. Ibang klase din ng mga kasinungalingan nitong mga ito Kahit kahapon, medyo uminit ang ulo ko nung narinig ko, banat ba yung statement ni Jean Fajardo sa isang interview niya sa kabilang channel na nag-abide daw sila sa rules nung kanilang kinonduct yaang raid dyan sa KOJC. Tapos medyo nasukol siya, banat ba nasukol siya nasukol siya nung interviewer. Sinabi kasi na, sa tingin niyo ma'am, with all the helicopters and drones, hindi nyo nakita. So, posibleng wala na yan dyan, nakatakas na. Sabi naman nung ni Fajardo, hindi, nandiyan lang yun. Talagang pinaninindigan nila nandiyan dyan. Kaya kausapin natin yung isang nasa checkpoint dyan. Yes. Opo. So, ano bang pangalan mo, sir? Anong pangalan mo, sir? Ako po pala, meron lang akong gustong, hindi, sige, alis na ako, sabi sa taas Hindi Sabi sa taas. bakit ba kayo nandito? Ano bang ginagawa nyo dito? Ba't checkpoint kayo? Police visibility. Police Police visibility, lang. para kang ninja. Oo. Paano naging police visibility yan? Visibility. Oo. Kailangan lang namin mag-checkpoint dito kasi police visibility. Yeah. Alam mo naman dito sa mga professional kami dito. Naku po. Mga professional kami, kaya ganito ang kailangan natin, police visibility lang. Grabe, gabi na, naka-shades pa, parang ikaw talaga yan. Oo. Kasi, kahapon nga inikot-ikutan namin yan yung KOJC. Oo. Tatlo, paulit-ulit, no? Paikot-ikot lang kami dyan sa KOJC kahapon. Bakit? Police visibility. Kailangan natin ng police visibility. So, kailangan namin mag-ikot-ikot dyan. Alam mo naman. Utos sa taas yan Ayan, no? Kita nyo naman. Paikot-ikot, utos sa tapos taas yan. patingin-tingin. Saan ka naman? Para palang Christmas na dyan, no? Ang daming blinker. Ayan, Tsaka tago nung mo na, paikot-ikot tago. sila talaga, kahit naman sino, medyo matatakot ka sa gano'n. Oo naman. Armado, tapos iniikot-ikutan kayo. Kung meron lang akong baril dito, may hawak akong ganito. Matatakot ka kaya? Oo naman. Dito, Mantakin mo, wala kang nameplate, tapos may baril ka. Oo nga, sino ka? Oh.
Di ba, maya mo, hindi ka, baka mamaya NPA ka Hindi. na, baka mamaya, ano ka na, kidnapper ka na. Professional kami, ha? Professional. Ha? Basta, professional ako, ha? Professional. Hindi, tanong, pag ganito kaya ako sa, Banateros, professional ba ang dating? Ay, hindi ka professional niya, nakakatakot ka na niya, baka hold-upper. professional hold-upper ka na niya. Kontakin mo, nagganto balita. Ayon sa ating balita, ba't ka nagtatago? Utos sa taas, eh. Oo, baka mamukha ka. Oh, baka mamukhaan nyo ako, eh. Di ba? Ano sa tingin nyo? Professional ba yan? Hindi, kahapon kasi, medyo nagulat tayo, marami yung dumaan-daan pa ikot-ikot. Kasi daw magkakaroon ng ewan ko kung nananakot ba sila, o nananadya sila, o nagpa-power trip itong mga professional na to. Ha? Professional, di ba? Pero, na dito. Itong KOJC, pinasok naman ito ng mga taga-NBI ng Matiwasay. Nakapag-conduct naman sila ulit. Nakapag-actually, yung tawag dito? Nakakuha sila ng alias warrant, Banat Bay, kaya nakapasok sila dyan. And makikita naman natin, Matiwasay, na nakapag-conduct sila ng operation. Pero, ang problema nito, yung mga vloggers na, alam mo na, para sa kasamaan, hinahanapan na naman nila ng istorya to, na kesyo, naka-payroll daw. Itong hepe na ito, Yan, sa oo. KOG. So, paano naka-payroll yan? Itao ni Boying Rimulya yan, kung di ba naman kayo mga engot. Si Boying Rimulya pa nga mismo yung nag-reopen ng case nitong mga akusado sa Davao. Isipin mo, kung totoo yan, isipin nyo, kung totoo yan. So, ibig nyo sabihin, yung, tanda naman natin, ng NBI, medyo malupit po yan. Kung naka-payroll yan, mas may chance maging payroll itong si Torre. Di ba? kesa Hindi ko dyan. sinasabing bayaran si Torre, Pero mas malaki yung chance. Bakit? Gobyerno ngayon, kalaban ng KOJC. Ito, isipin nyo, papayag ba yan na mag-payroll lang ako? Sige, namin to, moro-moro na lang tong raid natin. Delikado ang karir niya dyan. Ipupusta niya yung buong karir niya para lang dyan. Imposible yan. At saka, Bakit ba sigurado ako, inform si Secretary Boying Rimulya dito? Oo. Hindi kikilos ang NBI nang hindi alam nung hepe nila. unless wala na yung hepe nila. Ayun lang. Oo. Hindi na naman nakikita eh. Hindi. Oo, yung spokes na naman niya ang pa-interview. Grabe Pero yan. yan, sinasabi nila na sinasabi dito ni NBI, hindi ko alam kung anong position niya eh, pero itong head ng NBI dyan sa Davao, na imposible eh. Hindi daw livable itong kingdom. Ang init, ang alikabok, at saka ang dilim. Actually, sinisi pa ako nung iba dyan eh. Alam niyo ba yon? Mga taga kay OJC, sinisi ako nung iba dyan. Bakit ko daw kasi sinabing merong underground dyan, kaya pinuntahan. Ganon. Meron naman talaga Ang ba? tanga, may Bay? video yan eh. Meron naman talagang mga underground dyan kasi nga, lagi nga natin sinasabi na ang Kingdom of Jesus Christ, high-tech. Oo. Yung kanilang mga kable, wala sa ibabaw, nasa ilalim. Basement nga daw, di ba? Tsaka binidyo nating lahat yan. Lahat kaming mga vlogger, kasama doon sa iniidulo yung vlogger. Nakabidyo kami, nung nagpunta kami dyan, umikot kami. Talagang pinakita namin yan. Yung lagusan na yun, papunta yun dun sa kanilang main Oo. power building. Pinagmalaki pa nga ng kay OJC, yung power niyan, kayang pailawin ng buong Davao. Wow. First in the Philippines yan, ganyang kaganda yan. Saka nakakita ng malaking walang sa ilalim. Ano yan? Mga Parang kable. kuryente na normal lang. Hindi to. Engineering marvel nga ito eh. Akala kasi nila, maliit lang talaga ito. Hindi nila alam, 4 na palapag pababa ito. May palubog siya kasi nga, yung provision yun dahil airport, bawal ang mataas na na building dyan. Kaya palubog yan. Ako daw sinisi, kaya kaya daw nagpunta yung mga NBI sa ilalim. Hindi, pero maganda na rin. Hindi naman nun, Maganda na rin na magpunta sila para malaman Oo. nila. Kasi Sobrang init sa ilalim yan eh. sabi nga nung mga reporter kahapon doon sa interview, napaka-imposible naman na nandiyan na kayo, hinahanap nyo na dyan, ilang beses na dyan pa rin siya magtatago. Kahit gaano kalaki yan, sobrang tanga mo na kung dyan ka pa magbabantay. Sana pala kinatok nyo yung mga dyan, lagayan ng baterya, baka nandun sa loob. Sabi actually, banat ba nito ni Sige, madam. Hindi, sabi nga ninyo, binuksan na pati kaldero, di Oo, ba? pati cabinet, frigidaire. Ayan o, binuksan. ayan o. Ang ano niyan alam mo, sobrang ganda niyang
Kaya feeling ko, gusto nilang kunin yan para kay Taylor Swift eh. Ay, palagay ko. Taylor Swift, hindi lang Taylor Swift ready yan. Meron pang ano dyan eh, meron pang tanggapan dyan ng mga VIP guest si Pastor Kibuloy kung sakaling natuloy yan. Ang ganda, grabe, majestic yung itsura. Arena ito. Oo. Tsaka yung mga CR niya, talagang mga chandelier yan. Pero sobrang init sa baba. Natural, wala namang aircon yung ano eh, yung... Pala yun, ganda Yung gawaan ng mga, yung sa kuryente nila, wala yun. Ito na ba yung pinakamalaki sa Pilipinas? Yes, sa buong Asia. Ay, sa Actually, buong sabi Asia. nila sa buong mundo eh. Kasi 77,000 seating pwedeng- capacity yan. Yan nga, naging issue nga yan na kaya daw matagal tinapos yan dahil inaano daw, nilalamangan nila yung Philippine Iba. Arena. Kasi Oo. mas nauna itong kinonceptualize bago yung Philippine Arena ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Hindi naman nakikipag-compete si Pastor, marami lang din talaga sila. At para magkasa silang lahat, kasi maliit lang yung kanilang Hindi, ano eh. At saka ano kasi dyan, para maintindihan nyo yung konsepto, kasi naalala ko yung dati kong church na may plano magkaroon ng ano, ganyan, yung parang church Auditorium. building. Oo. Of Convenarium. Yan o ay nakadepende yun sa tithes ng mga Membro. membro. So may mga time talaga na medyo hindi ganun kalaki yung collection. So hindi alam mo yun, hindi yan yung continuous. tipong ano eh, may pera sila tas isang bagsakan. Depende yan eh. Alam mo kung bakit? Ang prinsipyo kasi diyan yung proseso. Yung proseso na yung bawat kingdom citizen are involved. Eto, let's pray for our church building, let's pray for this arena, unti-unti nating buuin. Yun yung konsepto dyan, para maunawaan ng mga... Kasi, alam mo, sabi nga nila, di ba, sino ba ang gumawa at lumikha ng langit at lupa? Walang iba kung hindi ang Panginoon. Bakit di nila ibigay? Kasi importante yung proseso, yung puso ng bawat membro nila na nagbibigay sila para doon sa lugar. Kaya nga dyan, makikita mo, there is no corruption sa KOJC. Kasi talagang lumalabas, nagkakaroon ng pruta. Isipin nyo ito hindi naman sa pangaano sa ibang relihiyon pare-pareho lang naman kayo, may tithes. Tama, mali? Lahat naman. Lahat naman tayo may tithes eh. Kahit ano pang relihiyon na pasukin mo, may tithes eh. Hindi ko lang alam doon sa Muslim kung meron silang tithes. Hindi ko po kabisado yun. Pero lahat po ng sabihin na nating yan, in Christian. No. Medyo may tithes po yan. So, ibig sabihin, bakit ang KOJC nakabuo ng ganyan? Kasi, diretso talaga doon. Yung pera. Hindi ninanakaw ng mga nasa ibabaw. Although, wala ko sinasabing iba ninanakaw, pero kanya-kanya kasing priority yan. Ito, priority nila na makagawa ng mga ganyan. Kaya nga may prayer mountain, may glory mountain, di ba? Tapos maganda yung loob ng KOJC. Ayan yun eh. Ewan ko ba bakit kinaiinggitan ito ng mga gobyerno natin? Ito nga si Hepe, sinabi nga niya na hindi naman kailangan na isang buwan. Itong kasi kami nga nasuyod namin yung at least Isang oras, no? majority ng ng kingdom, kaya lang sobrang init talaga. Mamamatay ka daw sa loob. Kaya parang close to 2 hours daw, halos maikot na nila yung isang buong yung kingdom kasi yan yung pinag-iinitan ni Tore. Kaya dito sabi niya, pinakikita ko lang na kaya nang matiwasay na search dito. Alam mo ba na ano ko dito na proud ako dito kasi 'di ba nung gabi before that nananawagan tayo na may mag-intervene. Oo. Kasi may magkakamatayan dito kasi talagang ibubuwis nila ang buhay nila eh. I mean, sila mamamatay. Walang sigurado kasi Yun yung sinabi sa atin, Oo, no? na magbubuwis sila ng buhay dito, papangalagaan namin yung aming birthright. Pinaghirapan namin to, blood, sweat, and tears, sabi nila. So, nanawagan kami, ako, Coach Oli, si Banat Bay, sabi namin sa mga kapulisan, sundalo, sana naman mag-intervene kayo kasi magkakamasaker dito. Ang galing kasi kinaumagahan, nag-serve ito si Sir. So, kung mape-preempt yung plano na second wave na itong PNP, kasi sinabi niya yun, ni Tore na may second wave at magiging ano daw yun. Bloody. Magiging bloody daw yun. So at least pinakita ng NBI na wala talaga doon at the same time pwede ka namang mag-conduct ng operation ng matiwasay. So no need na mangharas ka pa. Oo. Kaya galit na galit sila dito, Banat Bay. Lalong-lalo na yung nakaupo dati dito. Gusto kong murahin pero bawal eh. Yung nakaupo dito, galit na galit. Oo. Kesyo daw, kaya pala, wow. Oo. Wow. Mga ganun, kaya pala, sabi niya. Nagkaharangan pa, Banat Bay. Oo. Paglabas ng NBI,
nagkaroon ng komosyon. Talaga? Hinarang sila ng mga checkpoint doon sa may bandang harap ng Jollibee. Ano ba yun? Ayan, nagkagirian sila. Bakit? Kasi nga, masama yung loob nila sa ginawa ng NBI. Hindi daw kino-ordinate sa kanila, etc. Nakagago talaga itong mga loko-loko pulis na talaga. to, no? Ayan, nakuhanan na yung convoy ng NBI, hinarang nila, tapos, ayan, parang may mga altercation, papakita ng papeles yung NBI, na legitimate yung operation, and so on and so forth. So, Grabe, parang lahat ng kapulisan natin nandyan na ata sa Davao City. Ano? Talaga, hindi ko alam niya hinarang sila. hinarang sila. Hindi ko pala alam niya. Kung nalaman mo yan, baka napatakbo ka niya, buti na lang. Pero yun, may mga videos pa na mas malapit na talagang nagkakasigawan, banat ba? Kinakatok yung mga pinto nila, pinapababa yung bintana, tapos mga nakahawak sa baril yung mga police checkpoint. NBI yan, ha? NBI ito. Kaya nga alam ko, mataas ang NBI sa pulis eh. Di ko alam bakit nangyari to. So, ewan Ang natin. kapal ng mukha nito ni Torre. Hindi kagagawan to ni Torre. Hindi naman gagalaw ng ganyan yung Oo, mga hindi pulis, gagalaw yan kung walang Susunod utos sa lang. taas. Oo. Ayan, kita Meron mo. tayong video nun. Yan na, meron yata eh. Yung Alam ko confrontation. Baka pwede natin iparinig lang ng maikli. Para may mga may mga lang tawag diyan, mga cellphone footages, tas makikita mo na nagsisigawan sila eh. Yung mga police, yan, yung mga naka-SUV Ang na yan. gaspang nitong mga tao ni Ayan, Torre. nakita mo, inaano nila, kinakatok-katok. Kasi kinakalabog nila yung mga bintana. Tapos yung mga, magbababa ng bintana. Hindi ba nila alam? Hindi nila alam na mag-ooperate. Kasi nga, may plano talaga PNP, banat bay. Kaya nainis sila sa NBI, sigurado, nung nalaman nila nag-ooperate ang NBI, na yung plano nila, they have to move it on a later date. Alam mo bang hirap pumunta ngayon dyan sa Davao? Grabe. Kasi matraffic pa palabas sa airport. Ano ba yan? Tsaka papasok. Muntik nga kaming hindi umabot ni May mga pinadala sa ating video si Mosikero sa Bukid na kasi may mga nakadikit diyan Nung tumatakbo na daw sila papunta diyan, biglang nagwatak-watak na daw. Pero alam mo, Banat Bay, meron pa kaming isang nakita dyan Yung isang video na nakita ko na pinakita nila, meron silang isang sasakyan na naka-station somewhere dyan, malayo, 1 kilometro layo, Banat. Tapos meron siyang gadget na ginagamit na technology to, palagi ko hindi natin technology yun kasi kaya niyang marinig, mapipinpoint niya yung lugar 1 kilometro layo, maririnig niya yung mga usapan doon sa loob. Hindi nga. Oo, tapos Saan naririnig nila yung usapan natin? sa loob, oo. Tungkol sa pagkain? Oo, kung anong paborito mong pagkain, kaya alam na nila. So ngayon, nung naikot-ikutan nila na may nakaparada doon na heavily tinted talaga, may malaking antena sa hood, bigla, parang ginulat nila na bukas ilaw, tas camera, takbo sila. Hindi pa sila nakakarapit, halos sagasahan sila na umalis. So talagang ino-operate sila, Banat Bay. Hindi to yung gamit na yun, palagi ko wala Pilipinas noon. Kasi kung meron tayo noon, lahat ng pusher dyan, narinig na nila yung usapan. Buti pala, hindi uso kabit dyan sa KOJC. Ayun, oo, kung meron, magkakaalaman. Magkakaalaman ng kabit. Oo. Pambira. Walang iya, buti na wala kang dinadalang dyan, Banat Bay. Pambira yan, Pero totoo yan, totoo itong mga nangyayari na to. Nagkaroon ng komosyon. Pagkano, ipapasok ko sa iyo mamaya kung gusto mo i-content mo. Maganda sabihin natin kay Senator Bato yan. Yes, para sa pa yun. No? Kasi madalo. Kagabi lang ba ito? Kagabi lang. nung kagabi yung iniikot-ikutan sila. Pero nung Friday po, yung nagkaroon ng standoff. Oo. Hindi, ang nakakainis dyan yung ginawa nila sa NBI. Oo. So wala kayong tiwala sa gobyerno nyo. Yes, kayo-kayo rin yan eh. Kayo hawak ni Remulla yan Hoy, Abalos, wala kang tiwala kay Remulla. Tao ni Remulla yung NBI Tapos wala kang tiwala. Baka alam ni Abalos, mahina ng si Remulla, kaya inaano niya na rin. Hindi kaya nag-uunahan. Yun lang. Kasi Yun. meron nag-post sa social media na ganyan nag-uunahan yata sa 10 milyon, sabi. Hindi nga lang 10 milyon yan Ay, naku, may Pinag-usapan natin yan May di $2 ba? million pa yan. Oo. Na di umano. Oo. Kaya malaki. Bago tayo magtapos, Banat Bay, pag-usapan natin, Madam Mocha Uson. Itong gusto ni Paolo Duterte na i-require ng hair follicle drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ikaw ba, Dapat magsasubmit naman ka talaga. dyan, ma'am? Of course, dapat naman talaga. Nag-file, Oo, dapat. Oo. Basic nga dapat yan Dapat mandatory yan. Kaya, May kumakalat na video na nagpa hair follicle test Baste? siya. Si Pulong. si Pulong. Oo, si kasi Pulong nagano pala siya nagpanukala siya sa Kongreso na lahat kailangan hair follicle Oo. test. Yeah. Lahat Dapat? ng tatakbo. Dapat. Oo. Kasi mantakin mo, yun yung kukuha ka lang ng lisensya. Lisensya lang yun na magpapatakbo ka lang ng sarili mong kotse. Kailangan mo May pa drug drug test. Ikaw papatakbo ka ng isang distrito. O kaya isang bansa.
Kahit barangay. O kahit barangay. Ilan ang apektado dyan kung durugista ka? Yun yung sa kotse, ikaw lang apektado. O kaya yung kasama mo, 4 lang kayo. Pinapadrug test nyo pa. O, di ba? Kahit nga humawak ka lang ng, di ba, LTAP, PTC, kailangan mo i-drug test. Yung pa kayang humawak ka ng buong bansa, Mismo. walang drug test? Baka kasi daw walang pumasa. Ayun lang. Baka wala na maging presidente din. Banatbay. Oo, problema. Baka wala na matira sa Kongreso at Senado. Wala na Pati ano matitira yan. sa Kongreso. Baka maubos yung kalahati ng Kongreso, ng Kamara. Sigurado yan. Kasi, nako po, ang dadaming pera ng tao dyan. Yan ang, yan ang Dapat pala, bisyo ng... sinama na rin HIV dyan. Oh, pwede ba yun? Bakit? Sa dami nung may mga kabit sa kamera. Baka magkalat pa mga yan. Oo, baka magkalat pa yung mga yan. Siyempre, kung sino-sinong pinapatulan yan. Tapos yung pinapatulan yan, may boyfriend. O yung boyfriend, pumapasok sa ibang kuweba. Oo, nako po, ayun na. Di ba? Alam mo na, minsan 150. Oo, kakalat ng kakalat yan. Pumasa dun sa babae. O yung babae naman, dahil gusto magpabili ng boyfriend ng motor, Hindi, tsaka papatol sa congressman. Ano pa yung ang drugs? Ano yan? Parang ang mga kasama niyan, sugal, babae, talagang ano yun, kasama yun. Kaya tama yung sinasabi mo. Oo, na hindi malayo, na pati sakit, hindi lang yung kaadikan yung kumalat. Ito nga, sabi ni Joan, mag-a-apply nga ng trabaho required ang magpa-drug test. Tapos yung mga politiko hindi required, dapat isulong na yan. Sa Mocagus nga regular yan Meron kami mga surprise. Pregnancy test. Drug test. Huwag naman sabihin Mocha Girls, yung production, mapagkamalang pa yung mga girls. Hindi yun. Hindi yun dahil may pinaghihinalaan kami. Normal yun sa amin. Nung panahon ni PRRD, ginawa na namin yun. Actually, alam nyo ba, nung nagkaka-issue dyan, si Mokang naunang pumunta sa PDEA na para magpa-drug test. Nagpunta siya mismo sa PDEA. So, PDEA po mismo, ano bang issue yun? Kasi tatakbo siyang sa party list, nagpa-drug test siya. So, yun lang sana pumasa to. Kaya lang, papayagan kaya ito ng mga adik ng mga congressman? Hindi, tsaka alam mo naman, ano pa yan, akit pa sa Senado yan, pipirmahan pa ng presidente yan. So, ewan natin kung ano mangyayari dyan. Pipirmahan kaya? Ayun na nga. Siyempre, alam naman natin na sila yung subject ng ano na yan ng batas na yan Kasi parang death penalty lang yan, banat ba sa mga kurakot sa gobyerno Kaya ayaw, ano? Oo, kaya ayaw nila. Kasi siyempre, alam nga naman, ano sila, papayag sila na gumawa sila ng batas na papatay sa kanila, di ba? Ito, ano kayang pangalan ng drug test na yan? Bill na yan? Sige. Ipupush natin yan. Pero magano na ako, bating pangwakas na tayo. Binabati natin lahat ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, yung mga nandiyan sa Central Compound, mabuhay kayo. Kalma lang. At least kahit papaano nakikita natin na meron pa rin konting mga matitinong tao dito, lalo yung mga operatiba dito sa Davao. At yung mga banateros, magpagaling kayo, Coach Oli. At get saka well soon. Master Judea, ha? Wag na, ibenta nyo na yung mga motor nyo. Bumili lang kayo ng motor, nagkasakit na kayo. Jay Guevara, sila Master Judea, Coach Oli, mabuhay kayo. At syempre, ayun nga, itong mga nangyayari ngayon dyan sa Davao, sa mga kapulisan, yung 5, nahuli na yung isa So, 6 yung dapat. Yung 5 lang po ang hinahanap ninyo. Huwag nyo naman pong iharas yung buong community. Kasi ang perfect na analogy nga niyan, kung halimbawa merong kasalanan sa batas or pinagahanap ng batas yung barangay chairman, hindi mo naman hinaharas yung buong barangay dahil siya yung barangay chairman. So hanapin lang po ninyo itong mga akusado and spare itong mga taga Kingdom of Jesus Christ. Pabayaan niyo po silang mamuhay ng normal at mamuhay at magdasal. Then kung talagang may kasalanan at nakita nyo, hulihin nyo, di hulihin nyo. Pero kawawa naman yung mga inosente na nadadamay dahil dito sa politika ninyo. Ma'am Mocha. Ayun, panawagan po sa ating mga kapulisan, especially kay Sir Marbil. Ang dami po mga kabataang nawawala, tumataas ang kriminalidad. Pakitutukan po ang kriminalidad sa ating bansa. Bawasan po natin ang obsession dyan sa KOJC. Maraming salamat po. Obsession? Lalim yun, Brad. Ako naman, ang panghuling natin, Congressman Pulong, baka pwedeng paad naman
pati drug test sa mga vlogger. Dumadami ng bangag vlogger ngayon. Hindi, totoo, di ba? Dumadami na eh. As in, ewan ko ba, pa-drug test natin at saka anti-tanga test. Oh, mauna na kaya tayo. Diba? Wala tayong buhok eh. Paano kaya yan? Oo nga eh. Paano kaya? Ano ba kayo? Pwede naman daw sa fingernails. Ah, ganon. Ni buhok? O hair follicle, hindi lang naman sa hair, di ba? Ah, talaga? Oo, DNA. Oh, Yan. Search natin yan. Tama Sige sa nga. no? Oo, sige, sige. Hindi, sana, Oo, sana. Kasi yung mga skin, ano dyan. Hindi, sana ho sumama pati yung mga vlogger. Lahat po pati kahit po kami, kung pangungunahan, gusto nyo, dito kami iihi sa harapan ninyo. Pwede. Hindi, dito kami gugupitan. No? Ganun eh. Pwede yan. Live on TV. Alamin kung meron bang sa amin. Pero sigurado ako, pag kayo nagpa cholesterol test, Ayun, bagsak tayo dyan. bagsak kami dyan, sigurado lahat. Ang hilig pa naman sa chicharong may taba, ay may laman. Oo, Di ba? sarap yan. Okay, okay. Kita-kita po tayo ulit mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pagtama palakpakan, pagmalibanatan. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Mocha Uson. At ako naman po si Boss Dada para sa Sa Diyos Diyos at Pilipinas nating mahal.